Pablo, ay ganun ang ginagawa niya, persecutor siya. Nung siya'y nakakilala sa Panginoon, binago siya ng Diyos, nagkaroon ng direksyon buhay niya, nagkaroon siya ng mga missionary journey, na-meet niya si Timothy, bago-bagong pastor, na lingkod ng Diyos, bata. Sabi niya, Timothy, ito yung nilalaman ng letter. Sabihin mo, ipangaral mo to na kayo mga nandiyan, magmahalan pa rin kayo. Kahit nakakainis yung katabi mo, mahalin mo pa rin. Kahit naiinis ka sa kanya, tanggapin mo pa rin. Di ba? Kahit na ganyan ang itsura niya, wala na tayong magagawa, yan ang itsura niya. Di ba? Mahalin pa rin. Bakit? Kasi una tayong minahal ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, biyaya sa atin eh. Na kahit na ano itsura natin, kahit na ano sitwasyon natin, kahit na gano'n tayo katalino, magaling, etc., minahal pa rin, biyaya ng Diyos. Di ba? Na ang Diyos pala, wala siyang standard na kailangan na ganito, kailangan na ganyan, mamit mo to, ganyan. No. Kaya si Apostol Pablo, di ba? Nakita niya eh. Kaya ang karamihan ng mga nilalaman ng mga episode niya, love. Bakit naramdaman niya eh? Di ba? Doon bumuti yung ugali ni Pablo nung naintindihan niya yung ginagawa niya doon sa may mga Kristiyanong na siya nagpe-persecute. Hindi mo naman maintindihan kapatid hanggat hindi mo tinatry eh. Subukan mo. Di ba? Subukan mo maging leader para maintindihan mo leader. O kahit babae ka, subukan mo isang araw na wala ang asawa mo, ikaw magdisiplina sa mga anak mo, subukan mo lang. O, na maintindihan mo yung asawa mo. At kung ikaw naman ay asawang lalaki, isang araw na wala ang misis mo, subukan mo, ikaw naman na mag-asikaso sa bahay, na maintindihan mo asawang babae. Di ba? Ganon din sa magkakapatid. Para maintindihan natin, subukan natin mga kapatid. At kadalasan, pag susubukan natin, doon natin malalaman. Kasi pag nagawa mo isang bagay na may pag-ibig, doon na ayos yung ugali natin. Diba? Kasi pag ginagawa mo isang bagay na hindi ayos ang ugali natin, wala doon yung puso mo, hindi mo siya mahal, you will fail. You will fail. For charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. No, mga kaibigan, mga tuluyan, mga mahalang, maging magalang, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Nandun pa rin yung biyaya ng Diyos. Kasi pinakita sa atin ng Diyos, yun ang gagawin natin. Di ba? Ulitin ko mga kapatid, hindi natin kailangan maging perfecto. Mahirap pong maging perfecto. At wala pong makakamit sa atin na maging perfecto tayong lahat. Kasi Diyos po ang perfecto. Magiging Diyos tayo pagka nagawa natin yan at hindi natin magagawa. Hindi natin magagawa. Kasi Diyos lang po. Kaya yung maging righteous tayo, nakala natin hindi tayo nagkakamali. Mali yun. Hindi tama yung ugali natin para maset natin yung ating standard o yung goal natin para sa Panginoon. Self-righteous. Lagi ka naghahanap ng mali. Lagi ka naghahanap ng masisisi, ng marereklamo. Minsan may mga bagay sa mundo na yan yung sitwasyon, hindi mo na kailangan magreklamo, wala ka na magagawa. Ang best thing, improve mo yung ginagawa mo. Amen. Di ba? Ang dami po dito na ganyan. Nakita ko, alam nyo itong Bernardo, no, hindi ko makalimutan. Yung mag-asawang Bernardo, wala pong motor sila Kuya Celso. Pinahiram ng motor mga kapatid. Opo, ako po mismo ang saksi dyan, ginagamit nila yung motor eh. Biyaya po yan ng Diyos. Ay, kung ako po ay Diyos, no? Ay, mali pala. Kung ako po ay maraming pera, nakauna kong bibigyan itong mag-asawang Bernardo. Kapatid, motor. Eh, siguradong pag ginamit siyang motor, siguradong, di ba? Alam naman natin pag ginagamit ang siyang bagay. Pero hindi nila inisip na pagka ginamit, baka masira, baka mapabayaan, baka maging ganito. Pero yung pagmamahal nila dun sa may pag-alay, isipin niyo mga kapatid, motor po ito. Hindi ito pera lang na hiniram sa'yo na pwede mo basta ibalik. Motor po ito, gamit to. Alam natin ang silbi ng may mga service at may sasakyan. Di ba? Personal na gamit po ito. Mabuti ang ugali. Amen. Hinahangaan ko po, ayan ang nagpapalakas sa amin para kami mangaral mga kapatid. Hanggat nakikita po namin kayo, natututo, kayo yung pinagpapala ng Diyos, nandun yung biyaya ng Panginoon. Mangangaral at mangangaral pa rin kami sa iyo at sa gusto nyo. Amen. At kung masaktan man kayo sa pangaral namin, tama lang yun, para bumuti ugali natin. Amen. Di ba? Pag hindi ka nasasaktan, hindi bubuti ugali mo kasi hindi lumalambot ang puso mo. Tama. At kailangan po natin yan. Inisip natin minsan, di ba? Ba't yan ang ugali niya? Gusto mo siyang baguhin?
Yung katabi mo, gusto mong baguhin yung ugali. Pero hindi mo mabago, kapatid, di ba? Pero subukan mo isang araw. Subukan mo isang araw na hindi mo tignan lagi yung mali niya. Tignan mo naman yung positibo sa kanya, tignan mo isang araw. Hindi ka na maiinis. Gaganda ugali mo. Hindi ka na rin kainisan. Ang kinaiinisan, di ba yung mabilis mainis? Yung mabilis kasing mainis, maya-maya ang kaway mo, yung asawa mo lang. Maya-maya pati yung mga anak mo, mainit na rin ang ulo mo. Pati yung aso nyo, sisipain mo pa. Magbabalipag ka pa ng mga gamit. Nadagdagan pa problema mo. Meron kami naging head doon sa trabaho. Principal na ako ngayon eh. Meron nangyari na yung isang bata, may nasirang gamit. Yung gamit na ibinigay sa amin sa school, supply ng gobyerno. Supply. Ibig sabihin, pag nasira, cargo namin. Babayaran ng school. Hindi lang yun. May memo ka pa o may sermon ka pa. Eh daw, pinasira. Eh bata po eh, mga estudyante. Nung nasira, pinatawag yung bata. Ay, yung isang teacher, nag-react agad. Pinagbumura yung mga bata. Sinagawan, ginanito, ginanyan, ganun-ganun. Eh, kinausap nung isang kasama namin doon na medyo, yun nga po yung principal na ngayon. Sabi niya, doon ba sa pagsigaw mo at doon ba sa may pagdadabog mo sa bata, yung bang nasira na palitan? O hindi? O, di huwag ka nang sumigaw. Ganun lang yun. Huwag ka nang magdabog. Eh kasi hindi naman pala mababalik yung pagdadabog mo. Bakit magdadabog ka pa? Di pumangit pa ugali mo, kaya ayaw ka pa sa kapitbahay nyo. Di ba? Kung magwawala ka, kapatid, at sa palagay mo maibabalik yun, eh di magwala ka. Sino ang kahihaya? Sabi, nasisiraan na ikaw ng bait siya, di ka mo pinagagagawa, naglupas kayo. Nasira na eh. Nasira na nga yung bagay. Iniisip mo, masira pa yung nararamdaman ng bata para sa'yo. Di ba, mawala ng respeto sa iyo. Isang araw yung mama niya, yung nasira, baka ibili ka ng 10 dosena, wala ka magawa. Pero kung hindi yun ang ginawa mo, kapatid, tignan mo, i-turn mo sa positive. Nasira ba? O sige, ganit paggawin natin. Di ba? Minsan, pag nadadala tayo ng init ng ulo, pumapangit ang ugali natin. At madalas ang tao, pag mainit ang ulo, failure. Sira ang karakter. Na ang taas-taas ng respeto sa iyo, narinig ka lang na gano'n, nalaglag lang yung baso ng anak mo, pinagkakapukan mo na sa ulo. Pinagsisigawan mo na. Hindi lang nakapag-urong, hindi ka muna nagtanong, yung pala pagod. Kagad galit ka. Pero tingnan nyo mga kapatid, yung mga may mabubuti ang ugali. Pupunta rito yan sa church kahit pagod, may gagawing ministry. Yun ang alam nyo, nakakakita ng mga biyaya ng Diyos. Yung mga tao na hindi nagre-reklamo, yung hindi kaagad naiinis, yung positibo sa buhay. Kasi, mabuti ugali niya. Kung paano sinabi ni Pablo na mag-ibigan kayo, kasi yun ang biyaya ng Diyos. Naramdaman niya eh. Sa ganang kay Pablo, kung hindi niya naintindihan yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya masasabi na I can. Di ba? Sabi niya, not me, but Lord, but to the Lord. Yun yung sa 1 Corinthians, di ba? Yung sa team natin, yet not I, but by the grace of God, mga kapatid. Hindi natin mabibili yung property na pinaplano natin sa ganang sarili natin dahil may mga nasa ibang bansa tayo. O dahil marami tayong professional o may mga may trabaho dito. No. Magagawa natin yung bakit? Kasi sa biyaya ng Diyos. Di ba? Mamahalin mo yung katabi mo, yung ka-churchmate mo, yung alam mong hindi perfecto kasi hindi ka rin naman perfecto. Di ba? Maiintindihan mo yung sitwasyon niya kasi baka yun din ang maging sitwasyon mo. Mabuti ang ugali. At pangatlo, maganda ang buhay. Ito na, yung conclusion. Romans 5:15. Romans 5:15. Romans chapter 5, verse 15. But as the offense, so also is the free gift.
For if through the offense of one, many be dead, nung nagkasala si Adan, much more the grace of God. Isip, mga kapatid, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, palagay nyo, may kaligtasan tayo. Wala. Na ibig sabihin pala, yung palang nangyari kay Adan at kay Eva, plano rin ng Diyos. Kasi fulfillment siya ng prophecy. And what is the prophecy? Na may ipapadalang Messiah o tagapagligtas na yung mga kasalanan natin babayaran lahat. Yes. Prophecy. Plano rin ng Diyos. Back to Jeremiah 29:11, to give you peace, not an evil. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi magagandang bagay para sa buhay mo. Ang kaya pala ganito mga sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid. Bakit? Inihanda tayo ng Diyos. At dahil inihanda tayo ng Diyos, ano gusto ng Diyos para sa atin? Magkaroon tayo ng peace. Gumanda buhay natin. Ay, napindot. Kasi pagka hindi maganda buhay natin, mga kapatid, baliwala na tayo dumadalo kada linggo. Baliwala na tayo naging Kristiyano. Walang silbi ang dalas ng pagdalo kung walang application sa buhay. At kadalasan po, sa may mga magaganda buhay, sila yung mga nagpatuloy dun sa may sinet na goal. Sila yung naniwala sa Panginoon na may biyaya talaga ang Diyos. Alam niyo, yung mga taong naniniwala sa ganyan, sila yung mga nagsasakripisyo. Na hindi baling pagod sila, dadalo sila ng church. Hindi baling masasakripisyo yung double pay nila paglinggo, dadalo pa rin sila ng church. Hindi ba? Kasi minsan nangihinayang tayo sa kikitain. Pero yung mawawala sa atin na matuto tayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi tayo nangihinayang. Di ba? Mas malaki pala ang benepisyo nang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kahit ilang pong libo ang maging sweldo mo, pero hindi ka nakakarinig ng Diyos, papapangitin ng sweldo mo yung ugali mo. At sa bandang huli, ang buhay mo hindi maganda. Mag-taste lang. Sige lang po, taste lang po. Huwag mag-give up. Huwag mag-give up. Mayroong may karamdaman, mayroong may ganito. Ang bagaris, ang alam ko, may sakit pala si nanay, no? Si Brother Marvin naman po, ay nanganak na po Sister Marlene. Tawan-tawa, may basahin po ulit. Huwag pong mag-give up, mga kapatid. Pag nag-give up, ikaw rin ang talo. Hindi mo masasabing totoo na weekend by the grace of God kasi hindi mo siya pinagpatuloy. Nasa kalagitnaan ka na, nasa tripod ka na, nag-quit ka pa. Di ba? Nung nakarinig ka ng masakit na preaching, nasaktan ka. Hindi ka lumago. Nasaan ka ngayon? Ngayon, di kulay ang buhok, nag-aadik-adik. Nakatambay. Di ba? Pero yung nakarinig ka ng salita ng Diyos na bago pananaw mo sa buhay, umayos ang sarili mo, ganun, gumanda buhay mo. At napakasarap nun, mga kapatid. Kung sino yung mga nagpatuloy na itinama ang puso, nagkaroon ng mabuting ugali na katulad ni Pablo, sila yung nakakita na na-enjoy nila yung buhay. Hindi yung mamamatay tayo, mga kapatid, puro tayo nanakit. Puro nanakit. Ang dami mo ditong nagsiyaman na. Ang pagkakulangan, di na mapigil ang pagyaman. Ang Saavedra, ang alam ko papayaman na. Nandiyan ba si San Paulo? Si Paulo, alam ko, milyonaryo na. Di ba? Mga kapatid, weekend. Naniniwala kayo dyan? Weekend, by the grace of God. Kung paano nagawa ni Pablo, nagawa ng Panginoong Jesucristo doon sa pagkakasala niya Adan at ni Eva, magagawa natin. Magagawa po natin. Tiwala lang po tayo sa Diyos. Tiwala lang po. Mga kapatid, ni Misa, wala pong pinabayaan ng Diyos natin. Hindi pa kayo kumakain ng lupa. Yung anak ko kumakain. Tiwala lang po tayo sa Diyos. Huwag kayong matatakot. Kasi nandiyan ang Diyos, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Tapos nandiyan pa ang Voltes 5. Di ba? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Voltes 5. Pag itinama ang puso, mga kapatid, gaganda ugali natin. Pag umanda ugali mo, hindi ka na kainis. At hindi ka na mainis. At pag hindi ka na naiinis, may enjoy mo buhay. May maganda ka na buhay. Amen.
Doon na parating na lahat yung sinasabi ng Diyos, may biyaya talaga. Kaya mo masasabi, Lord, we can, I can. Amen. Not I. Sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sarado na po tayo. Next Sunday po ay May na. Pero patuloy natin panalangin sa Diyos sa mga susunod na buwan po ay titingin na po kami ng property. At kung gusto niyo po, bukas po, bumili na po tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po, inatak po ata kayo eh. Amen, church? Amen. Sa mga bisita po namin, kami nagpapasalamat na kasama namin kayo. Alam niyo, biyaya kayo sa amin ng Diyos. Napakasaya po namin na kasama namin kayo. At Amen. kahit kung ganyan yung mga katabi niyo, ganyan lang po yan. Pero masaya po yung mga yan, lalo na pag may kasama kami bisita. Mga kapatid, weekend. Amen. Tayo po tayo na. Ama namin Diyos na dakila. Lord, maraming salamat po dahil lahat naman ho kami, Panginoon, nagkasala. Lahat kami, Panginoon, kami yung dahilan kung bakit kayo napako. Kami yung dahilan kung Panginoon, kung bakit hanggang ngayon nagtuturoan pa rin kami, tinuturoan niyo pa rin kami. At kami yung dahilan, Panginoon, kung bakit ganito rin yung buhay namin. Pero salamat, Panginoon, na-realize namin na kami yung mali. Hindi yung mga leader namin, hindi yung preacher, Panginoon, hindi yung pastor namin, hindi yung mga magulang namin na mahirap. Kundi Lord, kami rin po yung may pagkulang sa iyo. At salamat po ngayong umaga, O Diyos, dahil mahal niyo kami. At meron kayong biyaya, Panginoon, sa lahat ng aspeto sa amin kung anong pangangailangan namin. At sa mga bisita po namin, kami po ay kagalakan namin na maging part kayo ng aming pananambahan. Kung gusto mong ma-enjoy yung biyaya ng Diyos, kailangan makilala mo yung tagapagligtas. Hindi ang relihiyon na tinuturo ng aming church.